Binalot ng naglalagablab na apoy ang pampasaherong bus na yan sa Ocampo, Camarines Sur. Mitya ng sunog ang problema sa electrical wiring ng bus ayon sa BFP. Wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Sa Lipa City, Batangas, pagka-overtake, biglang nagpagewang-gewang ang closed van na yan at tumagilid. Tinamaan nito ang isang tricycle at nagdire-diretso sa isang tindahan. 4 ang sugatan, kabilang ang driver ng closed van na nawalan ng kontrol. Mahigit isang araw nang nasusunog ang isang gusali sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula dahil sa samut-saring gamit pang hardware na nasa warehouse. Mula sa Tondo, Maynila, may live report si Jomer Apresto. Jomer? Maki Sandra, pasado alas 11 na ng gabi, inaapula pa rin ang sunog mula dito sa isang bodega sa Tondo, Maynila. Mahigit 27 oras nang nakalilipas, nananatili pa rin sa ikalawang alarma ang sunog. Halos 70 truck na ng bumbero ang rumesponde rito. Ayon sa Manila Fire District, para silang lumalangoy sa loob dahil umaabot hanggang sa kisame ang dami ng stocks. Hardware materials ang nasa 2nd floor, habang mga payong at karton naman ang nasa 3rd at 4th floor. Tingin ng BFP, posibleng umabot pa hanggang bukas bago maapula ng tuluyan ng sunog. Sa ngayon, nasa 3rd floor pa lamang ang mga bumbero. Umabot na sa 16 na fire volunteer ang nasugatan dahil sa mga flammable substance na nasa loob ng bodega na nagdulot ng mga pagsabog. Batay sa datos ng BFP, aabot sa halos 20 million pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Kailangan po namin steady po tayong water supply and manpower. Siguro po ba, yung matatagalan po ito kasi building po ito. Samantala, Sandra, sabi ng BFP, pipilitin nilang maideklarang fire under control ang sunog hanggang mamayang hating gabi. Patuloy pa ang investigasyon kung ano ang pinagbulan ng apoy. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Jomer Apresto. Pinag-aaralan ng Senado na bawasan ang mga holiday sa bansa. Posible rin daw pagsamahin na lang yung mga holiday na magkakahalintulad. Ang tingin dyan ng mga empleyado at employer sa report ni Katrina Son. Kada taon, 12 ang regular holidays na ginugunita ng buong bansa. Bukod pa yan sa special non-working days na ngayong taon ay 9. Meron pang mga local at religious holidays. Ang mga holiday na iyan, gustong limitahan ng Senado. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Pinag-aaralan ni Escudero ang pagsunod sa format ng holiday sa Amerika, kung saan pinag-iisa na lang ang pagdiriwang sa mga holiday na halos magkakatulad. Meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. Bawat bayani, nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Para sa Labor Department, may pros and cons ang panukala. Alam naman po natin na talagang kung ang holiday po ay napakarami, naapektuhan po ang productivity. On the other hand, yun naman pong mga gustong magsipasok, nakikinabang naman po sa benepisyo ng karagdagang insentibo dahil nagtrabaho sila ng holiday. Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, magandang hakbang ito. Noong araw, mga 10 lang yan eh. Ngayon, kung ano-ano naiisip, hindi naman naiintindihan ng mga tao bakit holiday. Pwede namang ilimit na lang doon sa talagang, alam mo. Ang labor group na nagkaisa, giniit namang kailangan ng mga holiday para makapagpahinga ang mga manggagawa. At di naman ang reaksyon ng ilang Pinoy. Yung holiday is very important for us para makasama namin yung family namin. Pahinga rin po ng mga tao yun. And minsan lang naman po magka-holiday. Pag sa business kasi medyo siyempre nalilimit din kami sa production. Yung iba kasing holiday natin parang hindi naman na kailangan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala si Pastor Apollo Kibuloy nang isilbi ang arrest warrant at halughugin ng NBI ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Tinanggap ng abogado ng KOJC ang arrest warrant mula sa Pasig City at Quezon City RTC at ang contempt warrant ng Senado. Naging mapayapa ang pagsisilbi ng warrant.
Kinwestiyon naman ng abogado ni Kibuloy ang naging basehan ng freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian nito ng KOJC at ng SMNI. Malaki rin daw ang magiging epekto ng freeze order sa mga empleyado ng corporate entities. Tingin naman ng PNP, malaking tulong ang freeze order dahil hirap silang matunton ang pastor sa dami ng assets at resources nito. Mga doktor, nurse at gamit pang dialysis sa San Lazaro Hospital sa Maynila nagkukulang sa dami ng leptospirosis patients. 59 lepto patients ang nakakonfine, 37 sa kanila malala, 3 na ang nasawi. Halos 70 leptospirosis patients ang naka-admit sa National Kidney and Transplant Institute. Nagpadala roon ang Philippine Red Cross ng dagdag na medical personnel. Pinag-aaralan ng DOH ang sitwasyon para maging mas epektibo ang pagtugon sa inaasahang pagtaas pa ng leptospirosis cases. State of calamity idineklara na rin sa Calatagan, Batangas dahil sa African swine fever. Ayon sa Agriculture Department, 8 bayan na sa Batangas ang may kaso ng ASF. Inaasahang darating na sa loob ng 2 linggo ang 10,000 bakuna kontra ASF para sa mga apektadong lugar. Lusot na sa ikatuthuling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magre-regulate sa mga motorcycle for hires. Sakaling mais sa batas, kikilalanin na ang mga ito bilang pampublikong transportasyon. May report si Von Aquino. Gabi ang pasok ng BPO employee na si John Carlo Chua kaya hirap sumakay. Buti na lang daw may mga motorcycles for hire. Malaki yung tulong niya, especially sa mga katulad ko na kadalasan natatraffic. Ipinasa na ng Kamara sa third and final reading ang House Bill 10424 o panukalang batas na magre-regulate sa mga motorcycles for hire. Sa Senado naman nasa Committee on Public Transportation ang bersyon nito ng panukalang batas. Kapag naisabatas ang panukala, kailangan ng magparehistro ng mga motorcycles for hire sa LTO. Sa ilalim din ng panukala, inaatasan ng DOTR at LTO na magtakda ng standards at specifications ng motorsiklo na papayagang mag-operate bilang motorcycles for hire. Sa ngayon, ang mga motorcycles for hire ay nag-ooperate lang sa ilalim ng pilot study na sinimula noong 2019. Mas maganda po siguro para maging legal po talaga kami. Para magkaisa na rin yung peer. Kasi ang iba kasi mababang pamasahe. Sa ibang naman, MC Taxi may mataas. Naghahanap buhay din naman sila. Hindi naman pabor ang isang taxi driver at pribadong motorista. Talo na kami sa pasahero Lahat ng pasahero napupunta talaga sa kanila. Nagkakaroon lang kaming pasahero pag yung umuulan, malakas ang ulan. Kung saan-saan po sila sumisingit Sa gawa ng mga sasakyan na yan, yung mga gasgas na yan, gawa po nila yan. Sumasabit pa nga dyan minsan, natutumba sila tapos babayaran mo pa. Sa pag-aaral ng LTFRB, tinatayang 370,000 na pasahero ang sumasakay araw-araw sa mga motorcycle taxi. Napupunan daw nito ang kakulangan sa pampublikong transportasyon. Kaya inirekomenda ng LTFRB sa Kongreso na gawing pampublikong transportasyon na ang mga motorsiklo. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kamang pagguho ng lupa sa Rodriguez, Rizal. 11 pamilya ang nawalan ng bahay dahil sa landslide kahapon. Humambalang ang guho sa kalsada pero balik normal na ngayon ang sitwasyon doon. Walang nasaktan sa insidente. Reyna ngayon. Reyna ng mga... Angelica, ibinahagi ang naranasang pananakit at pang-aabuso mula sa ama. Sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang sa kabila ng trauma, handa pa rin daw niyang patawarin ng ama. Iba yung sobrang military discipline talaga ni Dad. Pumapasok ako sa school na may pasa, dumudugo yung kamay ko. Miguel Tan Felix, nag-aral mag-backflip matapos ma-inspire kay Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Mayroon ako ng gold sa Philippines. Successful naman ang kanyang training. Grammy-nominated hip-hop star Travis Scott inaresto sa isang hotel sa Paris matapos umanong makipag-away sa gwardya. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Shy type ata mga barista sa isang coffee shop sa Quezon City dahil ang order mong kape sa kaperasong butas lang idadaan. Brewed by experience naman ang konsepto ng isa pang cafe. Panoorin sa report ni Katrina Son.
Coffee lover ka ba? At always on the lookout for something new? Subukan ang literal na hole-in-the-wall coffee shop na ito sa Quezon City. Akala mo butas lang sa dingding, pero sadya iyan at dyan ka makaka-order. Number 32, 30 matcha. At kapag okay ng order mo, dito rin nila iaabot sa butas na ito. Very new yung ganito, no? May butas lang na lalabas dun yung drink. It's a very unique experience po. Kasi may mga tao dito sa atin na very introverted, and they don't have this special place na makatry ng coffee in a very private sort of setting. Ipinagmamalaki nila ang Sakura Latte. Very yummy. Ang sarap. Dapat niyong itry. Coffee inspired by places visited naman ang ipinagmamalaki ng isa pang coffee shop na ito sa Quezon City. Ang patok raw dito ay itong sweet potato latte at ang kawagowe drink na parehong gawa sa sweet potato. Gusto namin na quirky yung drink, creative, so hindi nagsasawa yung tao. Very unique, especially yung kamote latte. Parang nagulat ako, sabi ko parang makakaiba yung mga to Sabi ko okay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.